ka siyang karir. Yung mga first downlines ko, first generation downlines ko, para ko silang board of directors. Nagmi-meeting kami sa isang Japanese restaurant, closed door, long table, lahat naka-formal. Tapos ako'y nandun sa pinakadulo. Akala mo presidente nila. Pero goal setting lang ang topic namin. Ginawa ko siyang karir. Pwede niyong gawin yun. Pwede kayo mag-set up ng office sa bahay ninyo. Nandun yung printer, computer. Nandun yung genealogy mo, naka-print. Sa wall mo, nandiyan yung pictures ng mga first generation downlines mo. You can collect books. Pwede kayo magpa-meeting sa downlines ninyo, sa mga direct downlines nyo once a month. Parang board meeting ba about planning. That's how I did my networking few years ago. Ginawa ko siyang karir. It never stopped from selling, recruiting, training. No. Ginawa ko karir. That's why tumagal ako ng 18 years because it's not just money. When you get the money, doon kayo magugulat. Akala mo puro pera lang. Siyempre, pagka wala ka pang pera, kung humahataw ka, gusto mo yumaman, gusto mo yumaman. But believe me, pag nandun ka na, ay ganito lang pala. Ito yun. Diba gusto mo maging milyonaryo? Pag nandun ka na, ay ganito lang pala. It doesn't make any difference. Pareho lang. Alam mo, magpapa-enjoy sa'yo paano yung mag-enjoy, magbibigay sa'yo ng fulfillment, ng happiness, ng joy pag nandun ka na. Hindi yung destination. Yung journey mo papunta lang. Kasi pag nakapunta ka na, di ba, hirap na hirap ka, tapos narating mo na yung goal mo. Magugulat ka sa feeling. Ay, ganito lang pala. Totoo yan. Alam niya nung mga nakakuha na ng goal. Kunwari lang kayo, nabaliw kayo. Yes, nagkakotse na ako, yes. Pero pag uwi mo ng bahay, ganyan lang pala. Bakit gano'n sa palagay? Wala dun sa object ang happiness ng tao. Nandun sa journey. And mamimiss mo yung journey. Ang fulfillment, alam mo, yung nahirapan ka, na nakaraos ka, yun ang masarap. Hindi yung object na makukuha. When you look at your bank account, of course, masaya. Pero, hindi doon ang happiness. Nakikita mo may 7 figures ka sa fast food. Hindi doon ang happiness. Kaya tatandaan nyo to. Kasi we've been there. I-enjoy nyo yung journey niya. Alam nyo kung bakit? Isang beses nyo lang pagdadaanan niya. Mamimiss nyo siya pagka hindi nyo na pagdadaanan. Isang beses nyo lang parang pagkabata, isang beses nyo lang dadaanan, hindi mo na maririwan. Ganun ang pag-network, ganun ang pag-build. Pag nag-build ka, nahihirapan ka, pero isang beses mo lang dadaanan, di mo na babalikan. And how you wish pwede mo balikan, pero what's the point kung na-anticipate mo what's the feeling already? So, enjoy nyo. Enjoy. Do your best. Kasi when you get there, hindi yung object ang magpapasaya sa'yo. Ang magpapasaya sa'yo, alam mo kung ano yung experiences mo along the way. Totoo yan. Sasabihin nyo sa akin, pag nakuha nyo na, milyonaryo na kayo, babalikan nyo ako, sasabihin nyo, Sir George, tama ka. Sasabihin ko ng tama. Ay, ganun lang pala yun. Nothing really significant. Nothing really significant. You know what's significant? Yung experiences mo. Ang significant, the people along the way na natulungan mo. The people along the way na, alam nyo, nung ako nagkakotse, ang saya ko. Pero mas masaya yung upline ko. Alam ginawa ng upline June ko. Nung lumabas yung Mazda ko, yung pinapili ko sa downline ko, nung daytime. Sa gabi, sabi niya sa akin, pare, drive tayo, punta tayo ng Tagaytay. Alam niyo yung famous na bulaluhan sa Tagaytay? Yes. Punta kami doon. Habang nagdadrive ako super highway, sigaw na sigaw, mas maya. Sabi ko, parang mali, ba't mas masaya ka kaysa sa akin? Kotse ko to Hindi ko maintindihan. Pero nung ako naman ang may downlines na nagkakakotse na nagbabago buhay, mas masaya ka talaga pag may downline ka, nagiging successful. So, believe me. Hindi object ang magpapasaya sa'yo. Kaya totoo yung mga nagsasabi ng araw, yung mga guru, yung mga spiritual advisor, totoo yung mga sinasabi ng masters, mga philosophers ng araw. It's not the object that will make it happen. Hindi yung object. Artificial lang. Kasi alam nyo, ang tawag doon, flash of pleasure, yan lang yun eh. Yung mga nakabili ng kotse dito, di ba masaya ka ngayon?
May kotse ka. After 1 month, wala na. Okay, ganun lang pala. Bakit? Yung feeling mo nung na-acquire mo yun, ang tawag doon, flash of pleasure lang. Hindi joy and happiness ang tawag doon. Wala pala sa object ang real happiness. So, kaya i-enjoy yung journey. Kasi ulitin ko, isang beses lang kayo dadaan dyan. Isang beses lang. Malalim itong negosyong pinasok ninyo. Hindi lang to pera-pera. Hindi lang to yung gusto mong maging milyonar. Maraming taong magbabago ang buhay, alam mo. And ang best trophy mo, yung downline mo, ang kumikita, naging milyonaryo, nagkabahay, nakapunta ng Amerika, nagkakotse, naging milyonaryo, yun ang pinakamasarap na trophy sa lahat. Kaya, mga kaibigan, minsan mami-misinterpret mo lang yung mga uplines mo na, masyado kong pinupush ni upline, mapipressure ka na para, kakamaan ka talaga. Minsan, mapipil mo lang na pinipressure ka, na pinupush ka masyado, ang dating pa sa'yo minsan, kailangan kasi niya ng production, kaya ginaganito ako ni upline. Kailangan laki siguro ng payables niya, kaya niya ako pinupush. Daming bayarin. Nadaanan ko yan, kaya alam ko. But sometimes we misinterpret the sincerity of our uplines, but at the end of the day, we need their push. Tayo, kailangan mong ganunin para lalo kang kumalang. And at the end of the day, totoo yun. May financial interest ang upline sa'yo. Pero at the end of the day, mas magbe-benefit ka kaysa sa nag-benefit ang upline. Kaya palakpakan niya yung mga upline niya. Hindi madali, maging upline. Ang hirap kaya maging upline. Yung bang, kailangan mong i-motivate yung downline mo, i-please mo na at the same time, hindi mo rin i-spoil. Ang hirap. Sala sa lamig, sala sa init eh. Ang tawag dyan, damn if you do, damn if you don't. And at the end of the day, may masasabi pa rin ng downline kahit na tama yung intention mo. Tama. Ang daming tama. Yan, ang human as we are, part yan eh. Kasi meron tayong tinatawag na social conditioning. Iba-iba yung pagkaka-breed, pagkaka-train sa atin. Di ba may kwento nga na yung dynamics ng socialism, ng society. Na bakit mga maraming lalaki na walang confidence mag-approach ng babae? Lagi ang nasa isip nila, wala rin sa mga binata to, sa aming mga may asawa, di na Africa to. Wala rin, mga lalaki, laging may inhibition na walang confidence level, walang confidence sa ligawan ng babae kasi iniisip, ay, baka ayaw ako nito. Meron ganun. O kaya, ay, baka may boyfriend na, wala lang. Yung meron kang agad judgment. Palagay nyo bakit ganun? Bakit walang confidence level? Approach pa lang, nahihiyan, approach pa lang, di naman. Pinag-aralang mabuti. Kasi nung araw pa, during the olden days, nauso yung mga tribe-tribe nung araw, di ba? Tribo-tribo. Na may mga pagkakataon na pag ikaw, taga-ibang tribe ka, at dadayo ka sa tribo ng iba, pwede kang mamatay. Yung mga tribo-tribo pa noon, unfortunately, genetically speaking, hanggang ngayon, nasa lalaki. Na dati, di ba, mga lalaki ng araw, ng tribo-tribo pa. Pag may dinayo siyang ibang tribo at may liligawan siya doon, ako, papatayin siya. Kasi taga-ibang tribo pa eh. Dala-dala pa rin, nasa genetics pa rin ng lalaki yun. Kaya, meron laging inhibition na, baka ayaw ito sa akin. Kasi, hindi nga, nauso yung mga tribe-tribe ng araw. Ganun kalalim ang social dynamic. O ito, yung pag natutulog kayo, piling mo mahuhulog ka. Sabi nila, mamamatay ka. O, di ba napansin niyo? Baka mahulog. Palagay niyo bakit? Alam niyo yung araw kasi, ang mga tao walang tirahan. When they go out hunting, yung mga nauna pa, yung mga Neanderthals pa, natutulog sila sa puno. Kasi, bakit sa puno natutulog? Kasi mga wild animals, hinahunt ang tao ng araw. Kaya yung mga hunters, yung mga naunang mga tao, mga family, natutulog sa taas. Kaya laging may habit na pag natutulog, parang nahuhulog kasi taas nga eh. Nakuha niyo siya? Di ba ganun yung nararamdaman mo? Parang ka mahuhulog. Nasa lapagkat naman, parang ka mahuhulog. At saan ka ba maluhulog? Pero, tama ba? Kasi nasa genetics natin, na-acquire natin yun. Yung mga nauna sa ating mga tao, tutulog kasi sa matataas na lugar para hindi sila mahunt ng mga wild animals. Kaya maya para silang mahuhulog. Na-acquire natin.
So, marami iba-iba eh. Kaya nga, ang maganda sa networking, marami kang pwedeng kalimutan na hindi na nakakatulong sa'yo. Sa mga training, marami kang ma-realize na, ay, mali ako. Mali pala yung nangyari sa akin gano'n. Mali pala yung ganung ugali ko. Mali pala yung ganung personality ko. Nagkakaroon ka ng awareness pag may training. Kaya paunti-unti, i-let go mo yung mga hindi na nakakatulong sa'yo. Diba sabi nila, knowledge is learning new every day. Wisdom is letting go every day. Kalimutan mo yung mga hindi nakakatulong sa'yo. So, tingnan mo, sa pag-network mo, i-zero in natin sa pag-network. Ano sa mga ugali mo yung hindi nakakatulong sa'yo sa pag-network? What's holding you back? Ba't hindi mo ilabas yung potential? Bakit natatakot ka pa rin mapahiya? Bakit natatakot ka pa rin ma-reject? So, yun yung mga kailangan mong i-adjust sa'yo. Okay? Ayan. Network marketers get a lot of psychic rewards because as they grow, they are able to help other people to grow also. Yun yung sinasabi ko. Wala nang sasarap pag yung downline mo nag-grow na rin. Kaya we all grow together. Yun ang maganda sa business natin. Kaya lang, hindi mo naman mabiplease lahat. May mga mapag-iiwanan talaga along the way. May mga matitigas talaga ang ulo. May mga downlines na 3 pa lang sila. Bumubukod na. Gawa tayo ng grupo natin. Tayo, ha? Tayo. Baklas na tayo dyan sa iba. Iba yung mga yan. Iba. 3 pa lang sila. Bumabaklas na. Hindi, no? Yung mga ganun talaga eh. Iba-iba kasi. You just have to understand. Sabi ko nga, ganito yan eh. Do not hate the person. Magalit ka sa behavior. Learn to separate the person from the behavior. Ang tao kasi pinag-iisa natin. Pagka let's say may downline kang gano'n, ang judgment mo, masamang tao talaga yun. Ganun talaga ugali. Bumubukod, mayabang talaga yan, ganyan yan. Ayaw magpasuko, ayaw magmasubmit ng ano yun. 3 pa lang sila, bumubukod na. Ayaw na, ganyan. I mean, do not hate the person in the sense na magkaibang behavior. Kasi yung behavior, tandaan nyo to. Everyone in this world came out to be perfect. Ulitin ko ha. Everyone in this world came out perfect. Walang judgment yung bata, walang inhibitions, walang hate, walang selfishness, walang greed, walang yabang, walang apathy, hindi pathetic, walang pity sa sarili. Ganun tayo nung lumabas sa mundo. Tama mali? Tama. Dito ka magugulat. Ganun ka nung lumabas. Bakit lumaki kang selfish? Bakit lumaki kang swapang? Bakit lumaki kang greedy? Bakit lumaki kang mayabang? Bakit lumaki kang insecure? Bakit lumaki kang masama ugali? Gawa mo o hindi? Gawa mo o hindi? Hindi. Na-acquire mo lang. It was taught to you socially. Nakita mo, nagaya mo, nabasa mo. Di ba may turo nga na ikaw manang-mana ka sa tatay mo. Talagay mo minana niya o nakita niya kaya naging ganun siya? Nakita niya kasi kaya naging ganun siya. Hindi niya minana yun. Manang-mana ka sa nanay mo. Hindi niya minana yun. Nakita ng bata yun hanggang naging ganun na lang siya. Kaya yung behavior, kung masama, hindi kasalanan ng tao yun. Na-acquire niya yun based on his environment. So learn to separate the person from the behavior. Natutunan ko yan kasi po ako mahawak ng policy. Policy in the sense of when people come to me, pag may violation ng isang tao, that doesn't make that person bad. Pag may nagawa sa yung kasalanan ng tao, that doesn't make the person bad. Behavior yun. Kung may nag-violate ng policy sa aim, kinausap ako, pinanalyze natin, hindi ko ginajudge na masama itong tao nito. Kasi nga yung actions and sometimes the behavior that we do, ladies and gentlemen, acquired. Eto ka naman, nung bata ka, pwede ka bang makapili ng ugaling gagayahin mo? Wala ka naman ng ganung consciousness na, ayoko kay tatay yan. 2 years old ka pa lang, 3 years old, yung formative years mo pa lang, pwede ka ba mamili? Hindi. Lahat na nakikita mo, 100% pasok sa subconscious mind. Wala ka pang filtering mechanism, hindi ka pa aware. Hindi ka tulad ng adult,
pwede ka na mag-reject ng mga bagay na ayaw mo makuha. Eh, nung bata kang lumaki, hindi mo pwedeng gawin yun. Kaya sabi ko sa'yo, kung ano ka ngayon, sa ayaw at sa gusto mo, combination yan ng ugali ng mga taong nakapaligid sa'yo. Unfortunately, hindi ka pwedeng mamili kung ano lang ang kukunin mo sa ugali mo. Nakuha niyo siya? Kaya, learn to separate the behavior from the person. Are we clear? Yes. If you have that kind of philosophy in life, mas magiging madali kayong maghawak ng mga downlines. Kung ganyan ikaw, ang ugali mo bilang upline, learn to separate the behavior from the person, ganyan ang ugali mo. Tapos yung teammate mo, downline mo, ganyan din ang ugali. At yung ganda ng dynamics ng grupo. Tama, mali? Magiging maganda yung relationship niyo. And because in the long run, this is all about relationship. Are you learning? Yes. Yan. Oh. Choosing the right company. A journey of 1,000 miles begin with a single step. Oh. Paano ba namimili ng tamang kumpanya? Kasi kaya kung gusto mong i-touch to, kasi along the way, magkakaroon kayo ng mga downlines na gustong, alam mo yun, gusto sa ibang company, gustong lumipat. Kaya magandang tinitrain nyo to sa grupo nyo. Meron tinatawag na law of foolish fellowship. Ano yung foolish fellowship? It teaches us that we should not join the bandwagon just because everybody is doing it. If they commit mistakes, you commit them too. We must have a mind of our own and be easily influenced with hype. Ibig sabihin, meron tinatawag na law of foolish fellowship. Minsan, kung ano yung mga ginagawa ng karamihan. Because everybody is doing it, not because everybody is doing it, it is right. Ang tawag dyan, herd mentality. Yung general herd, kung saan papunta, noon normally, doon gustong-gustong umano ng tao. Doon gustong-gustong pumunta ng tao. Kasi, yun yung general herd eh. Doon sa ganung direksyon, pag nanonood kayo ng Discovery, di ba yung mga wilder beast, iisa direksyon nila? Pag may isang nawawala, parang sasabihin mo, ayun, tama. Ay, kawawa naman, kakainin ng layon yan mamaya. Siya yung nawawala eh. Kung ang direksyon pa gano'n, tas yung iba, nag-iiba-iba, maawa ka. That's also the reason why a lot of people do not understand network marketing. Because ang general herd, saan papunta after mag-graduate? Trabaho. Ang general herd, abroad. Ang herd, papunta sa employment. Ikaw na nag-networking, kalaban mo lahat kasi hindi mo sinunod yung tradition. Kasi nga, karamihan ng mga parents natin, ang tawag ang term dyan, na herd. Herd. H-E-R-D. Herd mentality. Ayan. Herd. Ayan. Herd mentality. Marami, kung ano yung herd, yun ang ginagawa ng marami. Na pag ikaw sumaway, anti-social ka na. Kaya tayo mga networkers, ano tawag sa atin? Anti-social. Kasi hindi mo ginagawa yung tradisyon na ginagawa ng karamihan. Kaya kalaban ka ng nanay, tatay mo. Kaya yung mga kaopisina mo, aloof sa'yo. Kasi nga sila, ang social conditioning nila, because everybody is doing it, we should do it also. Eh yun ang nakagisnan sa lolo, lola, tatay, nanay, empleyado lahat, hindi yung tinagagawin mo. Ngayon, pag sinunod mo, walang problema. Ang problema, pag nag-networking ka, hindi mo sila sinunod. Dami mo maririnig. Kaya ano nangyayari sa atin socially? Networkers, nadi-discriminate tayo. Meron ng stigma. Alam niyo yun? Yung pag-net, ay, scammer. Networking. Diba, alam niyo yun? Meron na kagad judgment sa'yo. Kasi nga, siniway natin yung herd. Hindi tayo sumama. Kaya kapansin-pansin ka. Pero ulitin ko, not because everybody is doing it, it is the right thing. Sumuway ka man dahil nag-networking ka. Honestly speaking, pagdating ng panahon, you will prove them all wrong kasi yung ginawa mo, siya pala talaga ang tama. Mahirap lang kasi, syempre, marami kang mga kaibigan na, hindi maintindihan yung ginagawa mo. Sa negosyong to, as early as now, you have to understand na hindi lahat makakasama mo papunta sa tugatog ng tagumpay. Hindi lang ugali ang kakalimutan mo para mag-succeed. Sometimes even people kakalimutan mo para mag-succeed ka.
May sakripisyo talaga. You will lose some of your friends along the way. But along the way, you will also gain many other friends who will help you achieve your goal. How would you like to spend your networking career every day with a person na negative? Paano ka sasama sa best friend mo araw-araw kung walang ibang gawin sa'yo kung di i-down ka? Tama, mali? Tama. Law of association yan eh. You have to associate yourself with people na matutulungan ka muna. Magmula ngayon, yung mga taong hindi ka matutulungan, sorry talaga, kakalimutan nyo muna. Kaya minsan mapapansin mo, di ba? Pag may mga kasama kang barkada mo na hindi taga-networking, hindi ka na makarelate sa topic nila. Parang nabababawang ka na. Pinag-uusapan, TV, sine, iyo. Telenovela. Ikaw, ang gusto mo lagi, dreams, GP. O, di ba? Kung ano ng mga terms na nasa mind mo. Kasi nga, iba na yung level ng vibration. Doon mo mapapansin na hindi ka na makarelate kasi nagre-level up na yung vibration. Kaya minsan, ayaw mo na rin ng chismoso kausap. Chismosa. Dati, samantalang ikaw, dati chismosa rin. Gusto mo rin. Pero pag ano yung chismis, ayaw mo. Dati, pag yung may sinasabi sa yung problema, kayo ba gusto nyo pang nasasabihan kayo ng problema o ayaw nyo? Ayoko na. Diba? You don't want other people to dump their garbage on you. Samantalang dati, entertain. Oo, alam mo, pero ngayon, parang, hindi mo nakakikita nyo. Doon mo mapapansin na nagle-level up na yung consciousness. If you continue doing that, tumataas ka ng tumataas yung level of awareness mo. If you continue doing that, masasaan ba? Magtatagumpay at magtatagumpay kasi. Exciting ba yun? Yes! Kasi before the visible, alam nyo, laging dalawa ang creation sa mundo. Dito marami nagkakamali sa goal setting. Although hindi part ng training ko to. Dalawa lagi ang creation. Ang alam lang ng tao, physical creation. Pero may mas importante, yung mental creation. Anything na magkatotoo sa physical, dapat nag-materialize muna sa mental. Kaya yung mental, dapat maayos. Ang tawag dyan, law of correspondence. Ibig sabihin, what happens on the outside must happen muna on the inside. Kaya tatanggalin mo yung mga inhibitions mo, yung hate mo. Kasi, ano yan eh, ang gagawa ng kamalasan mo, ikaw din. Pag punong-puno ka ng galit, ng hate, ng jealousy, ng selfishness, ng greed, mamalasan ka. Pero pag puno-puno ka ng kindness, purity, puno-puno ka ng, pagiging positive, you sweat it. Kaya dapat tama muna yung workings ng inside mo bago maging successful physically. That's why, minsan kahit gawa ng dream board, kung ano ng visualization ng gawin, hindi naging successful. Kasi, hindi clear yung mind mo. May mga negative pa, may mga doubt pa, may fear ka pa din. Kailangan clear mentally. Kaya, very important yung mga trainings na ganito kasi sa ganito, meron tinatawag na emotion contagion. Ano yung emotion contagion? Yung minsan, kahit hindi ka kumokopya, pero pag uwi mo, you feel good after the training. Pansin nyo ba yun? Yes. Kasi yung power ng buong synergy, ng pagkakasama-sama natin, positive feeling, na-acquire ng bawat isa yun pag umuwi na siya. Ganun yun, kaya kahit di ka kumopya, kahit na nakikinig ka lang, nare-retain sa mind mo, it stays in your cell, kasi nga, na-absorb ng energy mo, yung general energy ng kwarto na to, which is positive. Kaya pag may problema ka, attend ka lang ng OPP, NDO, seminar, you feel good already. Ang tawag doon, emotion contagion. Ngayon, ang magtutulong sa'yo para maging successful ka, syempre ikaw. Alam mo na nga down ka. Nagbabad ka pa sa higaan. Nanood ka pa ng mga drama. Alam mo yung ganon? Nanood ka pa ng mga nakakaawang pelikula. Ano na mangyayari sa'yo? Okay? Siyempre, basic. Quality ng product. Quality ng kumpanya. Quality ng compensation plan. Quality of the product value. Ability of the product to satisfy the customer's needs and wants in relation to the price it offers. Ano? Price ng aim kumpara dun sa satisfaction na nakukuha ng customer. Match o hindi? Match. One.
1.5. Match Kailangan 1.5. mag-match kasi yung price dun sa satisfaction. 1.5. Nag-match eh. One left, Quality of the one left, company. one right. Eh. Ability and commitment of a firm to stay and grow in its marketplace in good times and bad. Ano? Quality of the company refers to the ability and commitment of a firm sa pagpapatayo ng manufacturing facility ng AIM. Sa pagpapatayo ng building ng AIM. May commitment ba siya o wala? Meron. Isipin mo. Maraming pwede mag-claim na number 1 sila. Pero nakakagulat, walang physical proof. Tayo, pag sinabi natin number 1, we have the volume of distributors. 1 million distributors worldwide. Nagtatayo ng 20-story building kasabay yung, alam niyo ba sa Bulacan, pinag-usapan namin last week, yung manufacturing facility doon kasi gagawin niya. Pero gagawin doon sa manufacturing facility, GMP siya, Good Manufacturing Practice, na meron kasi mga standard na kailangan sundin para ma-ISO accredit tayo. Pero gagawin natin yung planta na pwedeng mag-plant visit ang mga distributor. May plant visit, may viewing, para pag pumunta ka sa halimbawa sa showroom ng Nissan o ng showroom ng Mitsubishi, pag naghihintay ka ng change oil ng kotse mo, may viewing doon, makikita mo lahat kung paano ginagawa. Gagawin ganun yung manufacturing facility. Tapos, sa labas, gagawa ng maraming fast food. Tapos, gagawa na rin siya ng BCO. Tapos, sa baba, may event cafe din na pwede magkape mga distributor. Magkape. Diba? Kaya, may Starbucks, may Boss Cafe, Live Cafe. Live Yes. Yun ang pagkakape. Hindi siya masyadong mahal, hindi masyadong cheap. Kasi yung Starbucks, UCC, Shuttles Best, yan yung mga high-end eh. Yung Boss, nasa gitna yan eh. Tayo medyo mababa ng konti. Para affordable sa lahat. Exciting ba? Yes. So, yun yung ginagawa ng commitment ng company to show our commitment that we are in for the long haul. Talagang lalaki yung AIM Global. Hindi pwedeng hindi. Quality of the compensation plan refers to the financial payout that can influence existing and potential distributors to the retailing and sponsoring behaviors desired by an MLM company. We are very proud to tell you that for the last 8 years, hindi pa po nagbabago ng compensation plan ng AIM Global. Yung dating 1.5, 1.5 pa rin. Yung dating 7,980, 7,980 pa rin ang ganun. Tumaas na lahat, pero yung global pack natin nananatiling 7,900. Galing, ano? Ano pa? Specific guidelines, alam na natin to. Products, maganda dapat. Company background, malalim. Ibig sabihin, may credibility. Distributor-friendly, minsan nga, sa sobrang distributor-friendly ng mga board natin, masyado nang mababait. Ibig sabihin, napagbibigyan sa mga kahilingan. Credibility, and of course, we have a proven compensation plan because for the last 8 years, we are able to create more than 1,000 millionaires already. And nadadagdagan. Tingin nyo masarap yung marami pera? Yes. Yung pera, ang nagagawa niya yung convenience ng buhay. Mas magiging convenient ang buhay mo pag meron. Siyempre, sa pamamahanap yung kumpanyang yung mga nabanggit ko. Wala nang iba, kundi Alliance in Motion Growth. Ngayon, pag-usapan natin, lahat na nabanggit ko doon sa basic. Basic lang yun eh, mga binanggit ko kanina. Gagalingan mo, hindi. Alam ko marami sa inyo, may ibubuga pa eh. Kaya lang minsan you're holding back kasi hindi mo alam kung ano yung itataya mo. Pinakita namin, today, i-layout ko lahat ng cards ng name, i-layout ko lahat ng cards ng member. With your turn, na i-layout naman ang cards. Kumbaga sa text, sino yung nagte-text dito nung araw? Please, taya nyo na po kahit pamato. Di ba nung araw, pagkaubos na, pati pamato na. Tama ba? Yes. Taya nyo na po kahit pamato kasi hindi kayo manghihinayang. Dahil ang AIM Global, tutulungan kayo hanggang makamit ang pangarap ninyo. Tawag ko dyan, sagad mo na. Huwag nang sakto-sakto lang. Do your best. If you do not, tawag ko nga dyan pag nagte-training ako
Pwede lang huwag matulog sa kaka-OPP. Do not sleep. If you have to work from Monday to Sunday, work. If you don't have to sleep for the next 2 years, do not sleep. You get enough sleep when you die anyway. Work hard, ladies and gentlemen, because believe me, you have no choice. We are growing so fast. Hindi lang ang industriya ng networking bumubulusok sa buong mundo. Ngayon po, ang pinaka-right time para humataw. Kailan ka pa hataw? Matagal na kasigahan. Strike while the iron is hot. Hataw. Kung magdadalawang isip kayo na recruitin, yung mga hindi nyo pa nare-recruit, believe me, mare-recruit din ng iba yan. Kaya recruitin mo na. Tama ba ako? Kasi lumalaki. Ibig sabihin, matatap at matatap yung mga yan, di pwedeng hindi. Kasi hindi naman nag-i-stagnate ang networking. Dumadami yung volume. From 65 million noong 2008, 92 million na nagne-networking ngayon sa buong mundo. Kaya yung mga untapped market mo, makukuha at makukuha yan. Baka nga hindi pa AIM ang makakuha, baka ibang kumpanya pa. Kasi hindi lang naman AIM ang lumalaki, buong industriya. Kaysa makuha ng iba, kaysa makakausap ng iba, presenta mo. Sayang yung opportunity. When a lot of, kumpara mo sa, yung graph na pinakita ko, nalimutan kong i-compare. Kumpara mo sa graph ng employment sa buong mundo. Ang employment sa buong mundo, tanong, pataas o pababa? Pababa. Ang daming mga trabaho, ang daming taong nawawalan ng trabaho. Sa Pilipinas, ang unemployment, pataas ng pataas. So, ibig sabihin, pag ang unemployment, pataas ng pataas, ano ang employment? Di pababa ng pababa. Now, if we compare employment to the graph of what I've just shown you, ang employment pababa. Ang networking pataas. Saan ka sasabay? Pataas. Sa pataas. Now, kung ang pasabayan mo pababa, tapos in-expect mo ang buhay mo pataas, scientific problem. It's yung tawag dyan is it's a problem of gravity. Pababa, tapos when a lot of people, they ask themselves, ba't hindi nagbabago buhay ko? Bakit hindi umangat ang buhay namin? Yung ginagalawan mo pababa Alam mo, ang papatay sa maraming Pilipino, hindi naman yung pagbabalang ng ng economy, yung pagbabalang ng standard of living, hindi. Ang papatay sa maraming Pilipino, hindi yung pag-angat lang ng standard of living. Ang papatay sa maraming Pilipino, alam nyo kung ano? Yung tinatawag na inflation. Yung hindi tumataas daw, yung pababa ng pababa ang value ng pera. Kaya pag hindi tumataas ang income mo, talo ka sa inflation. Tumataas ang mga bilihin. Pag tumataas ang bilihin, humihina ang value ng pera. Ang tawag doon, inflation. Kaya pag hindi tumataas ang income mo, hindi ka pwede makampante, aabutan ka ng inflation. That's why most financial advisors, ang ina-advise sa amin, do not put your money in the bank. Why? Ang interest mo sa bangko, kung ikukumpara mo sa inflation, talo ka sa bangko. Pinakatalong ang bangko pala, hindi mo pwedeng expect na mag-grow ng pera mo. Safekeeping lang talaga siya. Maghanap ka ng ibang investment para lumago ang pera. Pero karamihan na herd mentality, ano herd mentality? Bangko. Tama? Tama, mali. Lagay ko sa bangko, lagay ko sa bangko. Hindi pala pag-house may mga magagaling na financial advisor. Kukumputan ka. Ano ang inflation, effect ng pagtaas ng bilihin, pagbaba ng peso, sa interest mo sa bangko? Kaya isa sa pinaka-unwise na nilalagyan ng pera, bangko. Pero, karamihan ng mindset ng maraming tao, bangko. Kaya nga sabi ko, una mong babasagin para magbago buhay mo, mindset mo talaga. Nakuha niyo siya? Bakit exciting sa iyo? Exciting sa iyo kasi pag kumita ka ng maraming pera, marami kang pwede paglagyan ng investment ng pera. Yes. Pagka kasi ang pera mo, yun na lang, itatago mo na lang kasi kaysa mawala. Pero pag marami kang pera, marami kang paglalagay. And soon, later, ladies and gentlemen, money will start working for you. Yes. For now, we are working for the money. But later on, money will start working for us. Yan ang future mo sa AIM. Masarap kayo.
Okay? Ayan yung mga natin, citations natin. Palakpakan nyo po, nanalo na naman ng global. Company, pinanalunan natin. Vision Excellence Award at saka People's Choice Award for Best MLM, di ba? Company. For the year 2014. Okay? Dami, products, etc. More than 1,000 millionaires, 8 years. More than 800 independent distributors driving their own cars. And sends more than 100 distributors for an all-expense-paid trip abroad annually. Okay? So, you have to make a choice, ladies and gentlemen. Kasi, tulad ng binanggit ko, lagi kang nandito sa herd mentality at hindi ka tatawid, mapapagulihan ka na sa development na nangyayari sa buong Pilipinas. You have to make a choice. Kung hindi mo gagalingan dito sa Big Quadrant, saan mo pagagalingan? Diba? Sa mga first time na makikita to, this is from Robert Kiyosaki. There's only 4 ways to make money in the world. You can become an employee, you can become self-employed, you can put up your own business, and eventually you can become an investor. Sabi niya, ang pinakamayamang tao sa mundo, nasa quadrant na. Those who are financially miserable, nasa quadrant na. Maraming tao hindi makatawid. Bakit? Kasi takot. Yan, maraming tao ang core values. Go to school, get good grades, and go look for a good job. By joining in global, hindi mo lang namamalaya, nakatawid kayo. Kaya nandito na tayo. Kaya yung mga nire-recruit nyo, pag ayaw, sabihin nyo okay lang, hindi ka na makatawid. Pag tinanong saan tatawid, basta dyan sa iyo. Awan nyo, ibig sabihin, hindi kilala ito eh. Saan ka na-train? Di ba dito tayo na-train? Yes. Kaya ang hirap basagin yung nung tumawid tayo. Ngayon nandito ka na, ngayon nahihirapan ka, huwag kang bibigay. Ganun talaga, mahirap sa una. Kasi nag-a-adjust ka pa eh. Nag-a-adjust ka physically, psychologically, nag-a-adjust ka emotionally. So, nandito ang biyaya. So, don't worry about it. Satsagin lang natin sa una. Ito, employment versus MLM, para alam niyo yung choice niyo. Corporate jobs are not abundantly available because of continuous downsizing. Totoo naman yan. Yung job na gusto mo, hindi yung makukuha mo pag nag-apply ka. Corporate jobs are not necessarily what you want because there may be no opening yet for the jobs you like. Corporate jobs are not based on your time because they have fixed office hours. Speed of your corporate job is not based on your time because of regular performance, expectation, and appraisal. Dami yan eh. Corporate jobs never pay you what you are really worth, but for your job, or what your job worth is. What your job is worth because of the concept of job qualification and pricing. Ito maganda. The CEO of the firm always gets the highest pay, while the newcomer rank and file employee will never get paid higher than the company CEO. Masakit pakinggan, pero totoo eh. Kaya huwag mo kayo magre-resign sa mga ito po, bukas na lang. Okay? Holiday po. Ang masakit kasi dito, ayan. If you are here, ladies and gentlemen, hindi mo na-enjoy yung benefit na nangyayari sa Philippines. Do you know, ito sasabihin ko lang, do you know that the Philippines is growing? Alam niyo ba yung economy natin na grow? Yes. Do you know na we were nabigyan tayo ng credit rating by the Moody's, Standard & Poor's? Isa sa mga historic kasi ibig sabihin ng credit rating, mas marami ng tao o mas marami ng bansa, institution na gustong mag-invest ngayon sa Pilipinas. Wow. Generally speaking, the economy is growing. Pero pagka kinausap mo ang ordinaryong Juan de la Cruz, hindi yan nararamdaman. Palagay nyo sino nakakaramdam ng growth na economy? Mga negosyante. Mga empleyado, hindi mo maramdam. Tama eh. Hindi mo maramdam. In fact, pag nag-survey, mas maraming tao ang feeling nila, mas mahirap sila. When the data, ang data ng economy showing that we are all growing, the GDP is growing. And yet, an ordinary people, ordinary person can never feel yung pag-upgrade o yung pagbago ng economy natin. Why? Kasi nasa quadrant na ito eh. Alam mo sino na nakakaramdam? Yung mga nandito. Lalo na dun sa darating na Asian Regional Integration, ARI, where all the economy in Southeast Asia will be connected already. Mag-iisa na po ang economy natin sa Indonesia, Taiwan, Japan,
Korea, iisa na yan. Ang tawag dyan, integrated economy. May implement to by 2016. Ano yung impact nito sa'yo? Ibig sabihin nito, maraming companies ang papasok sa Pilipinas na madali na ang regulation. Wala na silang tariff and trade na babayaran. Madali na madali na sila magnegosyo dito. In the same manner na ang Pilipino, madali na rin makakapagnegosyo sa iba't ibang bansa. In other words, ano yung impact sa'yo nito? Mas madali na maaprubahan ang produkto ng AIM Global sa iba't ibang mga bansa dito sa Asia. Mas madali ka na makakapag-network sa iba't ibang bansa kasi, in other words, dahil integrated na yung economy, baka pati pamasahe sa aeroplano magmura na. Kasi nga, wala nang tariff eh. Ang airspace, hindi na ganun ang bayarin na malaki kasi nga, iisa na economy. Kaya naman nagmamahal ang airline kasi dami nilang kailangan bayarang tax. Gagamit ng airspace ng ibang bansa. May tariff, may duties, kaya nagmamahal. O isipin mo kung isa na economy, tapos tatanggalin lahat nila to, at di ang mura na. Ano yung impact sa'yo nito pag networker ka? Di kahit saan pwede ka na mag-build ng network mo kasi para ka lang pupunta ng Cebu pag nagpunta ka ng Taiwan. Para ka lang pupunta ng Davao pag nagpunta ka ng South Korea. Ang dali nang mag-network. Ang dali nang magkaroon ng iba't ibang downline sa iba't ibang parte ng Asia. Pero pag nandito ka, walang impact sa'yo yung integration na yan. Oo nga. Ano yung impact sa'yo nito? Kasi employment. Wala. Pero pagka nagkaroon ng regional integration, by 2016 at marami ka ng pera, ang daming investment opportunities na darating sa Pilipinas na paglalagyan ng pera mo para lalong lumago yung pera. Yes. Kasi money makes money. Kayo mayayaman lalo, May mayaman. pero money begets money. Yung may pera, nagkakapera. Yung walang pera, lalong nawawalan ng pera. Can you imagine kung ang dami ng investment opportunities tapos mayaman ka sa AIM Global? Eh sabi ko nga, bangko for safekeeping lang. So may lalagyan ka ng iba-ibang investment. Tama mali? Tama. O di lalo kang mag-grow. Pero again, kaya natin pag-usapan yan kasi nandito tayo as a networker. Pero pag nandito ka, huwag natin pag-usapan. Walang impact. Tama mali? Tama. Kaya ito ang pinag-uusapan dito, alam nyo, hindi lang networking. Ang topic ko ang pinag-uusapan dito, future. I'm talking about your future, ladies and gentlemen. A great economic upheaval is about to come. Matinding pagbabago, economy speaking. Kung hindi ka makakasabay sa pagbabagong ito, ulitin ko, sabi ni Robert Kiyosaki, the future belongs to those who see possibilities before they become obvious. Tanong mo sa kaopisina mo, alam mo ba yung ARI? Sabi mo, malay ko sa'yo. Ako ano yung ibig sabihin? So, pinag-usapan natin dito yung magiging future niya. So, it's like positioning ourselves in the future. Kasi pag nakaposisyon ka na maayos at alam mo magkakaroon ng Asian regional integration, alam mo na kung paano ka gagalaw. Exciting ba? Yes. Kasi, nandito ka. Okay? I'm not telling you to resign, ha? Oh. Bukas na. Versus traditional business naman. Oh, networking, ang baba ng kapital. Wala kang overhead expenses. Sipin nyo saan ka kayo makakita ng partner. You have to treat AIM Global as your partner. Nakakuha ka ng partner na sa amin lahat. Sa amin ng manufacturing, sa amin ng product, sa amin ng logistics, sa amin ng warehouse, sa amin ng payroll, sa amin ng admin, sa amin ng operations, sa amin ng legal, sa amin ng overhead. Lahat sa amin. Mag-partner tayo. Milyon ang pinuhunan ng AIM. Ang ambag mo, 7,980. Pinangutang mo pa. Pero pagdating ng hatian, hating kapatid tayo sa kita. Na ang trabaho mo lang, isa lang. Marketing lang ang side mo. 90% sa amin. 10% sa'yo. Pero pagdating ng kitaan, hating kapatid tayo. Saan ka makakita ng partner? Na international pa yung negosyo mo. At the rate that we are going right now, we are initially acquiring our international operations for better to better serve our distributor. In fact, just 2 weeks ago galing kami ng Singapore. Kasi yung Singapore,
gagawin ng company branch ng AIM Global. Tayo naman i-take over. Okay? Wala kang halos sakit ng ulo. Sakit ng ulo mo dito, ano? Downline mo. Sakit sa ulo, downline. Di ba? Apply, tulungan mo ako, apply. Pinalalayas na ako sa amin, apply. Lahat ng problema ng downline, salo-salo mo, no? Pansin nyo ba yung mga active dito? Apply, nag-away kami mag-asawa, text mo madaling araw sa'yo. Marriage counselor ka patuloy. Minsan, bangko ka din, utangan, pawn shop, sanlaan ka din. Minsan, shoulder to cry on. Lahat na lang eh. Ang hirap maging apply, tama? Takbuhan ka. Di ba? Minsan, ikaw na rin ang legal nila, lawyer. Tagapagtanggol. Minsan, pati personal problem ng downline mo, salo-salo mo. Tama, mali? Tama. Para mo pwede mo, teka muna, hindi ko nasaklaw yan na, bakit? Nakuha mo yun? Oo. Home-based business, lalo na ngayon nauso yung online marketing. May mga distributors tayo, halos hindi na umalis ng bahay, pero lalaki ng network sa iba't ibang bansa. Ang tawag dyan, online marketing. Okay? As a perfect business, bakit maganda siyang business? You gain freedom, both financial and personal freedom. Security. Bakit may security dito? Ito ang alam na maraming tao. Ayoko dyan sa networking kasi hindi sigurado. Mali! When you are able to establish your network, believe me, mas sigurado pa nga ito kaysa sa employment eh. Why? Sa employment, no work, no pay. Physically, if you cannot work anymore, you never get paid anymore. AIM Global, bakit secure? When you establish your network, even if you die, you're still getting paid. Binabayaran ka pa din. Even after the work has been finished, you still get paid. In your job, you can never finish your work. But your work will finish you. Tama, mali? Tama. Hindi mo matatapos ang trabaho mo, pero trabaho mo, tatapusin ka talaga eh. Tama, mali? Tama. In global, natatapos ang trabaho dito. Natatapos pag na-establish mo na, done. Sila Joseph Lim, sila Carlo, sila Roy, pwede hindi na magtrabaho yung mga yan, pero tuloy-tuloy pa rin. Alam nyo bakit? Isang 5 minutes pa lang, flash out na yung mga yan eh. Ganon kabilis ang turnout ng sales sa kanila. They can retire if they want. Kaya lang ang tanong, pag nag-stop naman kasi sila, ano naman ang gagawin nila? Kaya sa walang gawin, mag-network na lang. Ang hirap naman, Joseph, 30, 31, pag pinunta mo sa bahay, bro, anong ginagawa mo? Ang baduy naman ako, sasabihin niya, wala, retired na ako. 31. Walang gagawin eh. Kaya mag-network na lang. Nung isang araw, sabi ko sa kanya, Joseph, ganito, may activity tayo. Kasi, uwi ako ng Bicol kasi papagawa ako ng bahay sa Bicol. Sarap pala magpagawa, nakakataba pala ng puso yun pagka may gusto kong ikaw gagawa. Kaya lang, sir, nahirapan sa akin yung interior ko. Sabi ko, bakit? Kasi kung ano gusto ko, out of this world daw yung mga gusto ko, kaya nahihirapan siya sa mga design ko. Alam mo naman, ang networker, kung ano iniisip. Di ba, sarap ng gano'n? At 31 is financially free. He can retire. Kaya lang he can't, dahil nga, magagawin niya kung magre-retire siya. It's a fair business. You work hard, you get paid. You don't work, you don't get paid. Hindi ka umataw, kaibigan, fair siya eh. Umataw ka, malaki yung makukuha mo. Pero petix ka, sakto-sakto lang ang galaw mo. Huwag kang mag-expect na malaki check. Hindi ganun eh. Sa universe, merong tinatawag na law of equivalent exchange. Kung ano yung kikitain mo, yun ang inilabas mong effort. No risk! Ano mawawala sa'yo? Sir, time! Hindi. Yung iba sasabihin sa'yo, baka masayang oras ko dyan. Hindi masayang oras mo rito. Why? Kahit hindi ka naman mag-aim global, lilipas din ang panahon eh. Hindi naman porket nag-aim global ka. Di ba? Whether you did this business or not, gumagalaw ang panahon. So, hindi asayang ang oras. Part-time, pwede mong gawin. Yan yung pinakamaganda sa lahat kasi pwedeng lumaki ang grupo mo na part-time ka. We have people like Nestor Gonzaga. Hinintay niya munang mag-300,000 yung paycheck niya bago siya nag-decide sa work. Okay? No experience required kasi matuturuan ka. It's a portable business. You can do practically everywhere. You can bring this everywhere. Ballpen at papel lang, may iPad ka lang, may negosyo ka na. Hindi ka tulad ng hardware.
Hindi mo pwedeng bitbit ng cardigan. And international, online. Okay, at 7,980. Sabihin mo na, nag-7 heads ka, 56,000. Ganito naman yung nature ng negosyo. Perfect o hindi? Ngayon, sino magpapalaki ng negosyo? Kaya, walang ibang. Kaya, guys, maganda yung opportunity mo. The only question here is, bakit hindi lumalabas yung best ng maraming tao? Kasi, they do not know what's in store for them. Hindi nila alam kung ano yung naghihintay sa kanila. Ngayon, after a few discussions, yung pinakita ko, alam niyo na ba kung ano yung naghihintay sa inyo? Yes. Ulitin ko, ina. After nyo ipakita kung ano yung networking, what's our future networking, what networking is all about and everything. Tanong, alam niyo na ba yung naghihintay sa inyo? Yes! Alam niyo na ba kung ano yung naghihintay sa inyo? Yes! Kasi kailangan alam niyo kung ano yung naghihintay sa inyo para you must be able to see your future clearly para dito sa present, gawin mo yung best mo. Unfortunately, sometimes we do not do our best. You know why? Nasa comfort zone tayo. Sometimes we don't do our best because we do not know what's in store for us. Sometimes we do not do our best. Alam niyo kung bakit? Kasi lagi kang dependent sa uplines mo. Alam niyo ba na kung kailan lalabas ang galing mo dito pag pinabayaan ka ng upline? Hindi lalabas ang galing mo pag lagi nandiyan yung upline. Kailangan pabayaan ka eh. Kaya pag ikaw si spoiled, ikaw si lagi kang maka-upline, hindi mo mag-gain yung tinatawag na sense of independence. Ang lumalaki dito, yung hindi tinututukan ng upline. Pag ikaw si maka-OPP ka, upline, OPP mo naman yung dami. Upline, sama ka naman. Upline. Upline, spillover ka. So, ikaw si spill, naku, maniwala ka. Pag panayang hingi mo ng spill, tapos ka rito. Kailangan dito ikaw ang gumalaw. Wala iba magpapalaking negosyo mo, hindi ka. Hindi negosyo ng upline may negosyo. Your upline are just your uplines are just your roadmap to success, but hindi sila responsible para paputok mo. Kaya kung gusto mo lumaki, huwag kang papatutok sa upline. Sabi mo upline, stop it. Stop the tutok. Tawa talaga ako. Stop the tutok. You know, napanood ko yung napanood ko yung ayan tayo. Tawa talaga. We-break tayo ng konti. Napanood ko the other day yung Iron Man 3 kasi ni-replay sa Star Movies. Nung nakapanood dito ng Iron Man, yung kalaban niya yung yung umiinit ang buong katawan tapos kayang i-melt kahit anong klaseng metal na pag ginahawakan niya si Iron Man, nagbe-melt mismo si Iron Man. Happens to be na yung lalaking yun was also a scientist. Scientist na, alam mo yun, yung may polio yata and weirdo. Sometime, years and years ago, nagkaroon sila ng encounter ni Stark nung binata pa si Stark. Meron parang convention, nagkita tong scientist na to na pipilay-pilay, tapos si Tony Stark. Now, merong project itong pipilay-pilay na scientist na pinopropose niya kay Tony Stark. Tapos sabi ni Tony Stark sa kanya, kasi at that time may chicks si Tony Stark, nasa elevator sila. Sabi ni Tony Stark, yeah, let's meet at rooftop. Mag-meet tayo sa rooftop. Something like that. So ito ngayong scientist, baliw na baliw kasi sikat na sikat si Tony Stark, imi-meet siya sa rooftop. Kaya lang, dahil may chicks nung panahon na yun si Tony Stark, hindi niya na-meet itong guy. In the future, ito yung naging kontrabida. Kasi gumaling, yung project niya naging totoo, hindi na siya pilay, tapos nagiging siya, na umiinit ang katawan na kayang i-melt kahit ano. Alam nyo, when he captured Tony Stark, sabi ni Tony Stark sa kanya, nakatali, humihingi ng sorry si Tony Stark kasi yun nga, ininjad kita, binaliwala kita na dapat mag-meet tayo sa rooftop. Alam mo, sabi ng kontrabida, no, you gave me the best gift of gulat si Tony, what gift? You gave me the best gift. You gave me the gift of desperation. Galing, ano? Ibig sabihin, kaya siya gumaling, kaya siya nag-isip, kaya siya naging dalubhasa. Because desperado.
Alam nyo, balik ko sa aim. Kung gagawin nyo to at desperado ka mag-succeed, walang makakapigil sa'yo para hindi mo makuha mga pangarap. Kaya naman ng maraming tao, ikaw kasi desperado. Bakit hindi ka desperado? May trabaho. Mayaman si mama. Mayaman si papa. Kahit naman di ako mag-aim global, mabubuhay naman ako. Kahit naman walang aim global, may trabaho naman ako eh. So, ang kalaban mo yung comfort zone mo, kaya hindi ka desperate. Naalala mo, nung gusto mong pumasa ng college, desperado ka, ano ginagawa mo? Lahat ng klaseng pangungopia. Kasi ng code ko, gagawin mo. Tama, mali? Tama. Alam mo, pag desperado ka, lumalabas yung creativity mo. Tama, mali? Tama. Tingnan mo yung mga prisoner, dahil desperate mag-escape. Ang galing. Tama, mali? Pag desperado ang isang tao, lumalabas ang Galing. Maraming tao, hindi ka din desperado. Nung namood ko yung movie, nirelate ko sarili ko, sabi ko tama. Kasi ako nung nag-start sa networking, desperado rin ako magtagumpay. I burned my bridges because I was desperate. For me, there was no exit anymore. For me, the only doorway out was success, no exit. I burned my ships. Wala na akong babalikan. Commitment ko, PKP. Patay kung patay. Mapahiya na ako mapahiya. I was desperate to become a millionaire. I was desperate to drive my own car. I was so desperate, ladies and gentlemen, that I can do everything. Puyat, pagod, di kumakain, hinabol ng aso. Umalis ako sa bahay namin, yung combo pack ko. Tawag kasi sa amin, combo pack. Square. Pag-uwi ko ng bahay, bilog dahil nauunan ako. And I asked myself, kailangan ko bang gawin to para mag-succeed? Last trip sa Bulacan or sa Garay, pauwi. Wala ka nang iba masasakyan, last trip na eh. Sabit ako. Yung combo pack ko, square. Lalagyan ng product. Umuulan. Pag-uwi ko ng bahay, yakap-yakap ko yung combo pack ko, lumulusot yung product. Tapos yung ganito ko, basang-basa. Yung kulo-kulubot na. And I asked myself, I was an engineer, do I have to do this? May downline ako. Si Ruth, teacher sa Chinese. Si Ruth, baliw na baliw. Downline ko. Pero yung asawa, negative. Yung itinatago niyang nag-networking siya. Kaya, alam mo yun, pag nag-train kami, sa labas lang, hindi sinasabi ng asawa, etc. Yung pasikreto nag-networking. One time, may registration na kailangan mong i-deliver sa kanya, nakisuyo. Brian, may ano sa akin, nag-register sa akin, pwede mo, dala mo ako ng produkto, yung combo bank. Sabi ko sa'yo, pupunta ako yan. Alam kong negative ang asawa. Nasa gym pa lang ako Sana wala ba yung asawa, sana wala ba yung asawa. Pagkato ko ng gabi, tak, bukas ang pito. Yung asawa! Sabi ko, nandiyan po ba si Ruth? Wala! Blank! Sa face ko. And then, I feel low about myself. Do I have to experience this? I'm an engineer. I can just go back to my job. I had a promising career. Self-pity. Pero at the back of my mind, kaya kong gawin yun, kaya kong maranasan yun, kaya kong lagpasan to. Kasi desperado ako maging successful sa negosyo. Alam mo, pag desperado ka, kaya kong lagpasan na. Marami sa atin, hindi kasi gigil pa. Kaya ang kalaban mo dito, hindi yung market. Ang kalaban mo dito, ikaw. Hindi mo kalaban dito ibang networkers. Hindi mo kalaban yung mahirap mag-recruit, negative ang prospect. No, ang kalaban mo dito. So unless, ladies and gentlemen, you change, you'll never become successful. Kasi ang success, kayang makuha ng bawat isa. Ano siya attainable for everyone. Scientifically explained. Kaya lang hindi natin nakuha kasi iba-iba yung level ng desperation. You will just be desperate to get your goals, believe me. Basta dapat moral, legal and ethical. May nakikita din naman kasi akong desperado masyado maging successful. Kung ano-ano ginagawa. Sabi ko, mag-recruit. Dun sa loob ng opisina, nagre-recruit. Mga downline na ng iba, nire-recruit. Desperation. Desperado masyado. Moral. Dapat yung pagiging desperate mo in a very creative and Moral, fast. So, let me show you what's the power of desperation. Para ma-internalize.